Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 626. Matindi ang pagkakatingin ni Robert Chong at galit na sanggal kay Tristan. Walang hiya ka. Alam mo ba kung sino yon? Si Mr. Andrew Cheng yon. Kung maririnig ka niya, tapos tayo. Napalunok si Tristan Chong. Nagkatinginan ng kanyang mga kasama, halatang lahat sila'y natulala. Hindi na ako magtataka kung bakit ganoon ang pananalita niya kanina. Diyos ko, ang yaman at ang kapal ng impluwensya, pero nagpapanggap na parang hampas lupa. Bulong ni Samro, ngunit sa malas ay narinig ni Robert. Kumunat ang noo nito. Sa reaksyon ng mga kasama, alam na niyang may mali. Tristan, malamig ang tinig ni Robert, sabihin mo sa akin ang totoo. Na-offend mo ba si Mr. Cheng? Nanlamig si Tristan. Alam niyang ang kanyang tiyo ay bihirang magsalita ng ganito kaseryoso. You uncle. Patawad, hindi ko alam. Akala ko ordinaryong tao lang siya, hindi ko inakala. Hangal. Putol ni Robert, halos manginig sa galit. Simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa akin. Umuwi ka at magnilay. Pinagalitan niya ang pamangkin at dali-daling bumalik sa loob ng bulwagan upang hanapin si Master Joe, baka sakaling makiusap para sa kapatawaran. Samantala, si Tristan Chong, nawalan na ng gana sa alak, nakatulala sa labas. Buwisit. Peke palang mahina, pero halimaw pala sa kapangyarihan. Ganito pala ang tinatawag na nagkukubli sa anyo ng baboy para lamapan ng tigre. Tahimik ang mga kasama. Lalong nagdilim ang mukha ni Tristan nang marinig pa ang bulong. No wonder kaya nagkaka-interes si Liza at Joe sa kanya. Nagsimulang mag-apoy ang selos at galit sa kanyang dibdib. Sa loob ng bulwagan, magkasabay na bumalik sina Andrew Cheng at Liza at Joe. Ngunit mula sa kabilang panig, dumating ang ilang kalalakihan at kababaihang nakakimono, nakasuot ng clogs, at arroganting sumigaw. Lumayas kayo, kayong mga baboy. Napakuyom ng kamao si Liza at Joe at muntik ng sumabat, ngunit natigilan nang makita si Andrew Cheng na kasamang nakatayo si Louis sa tabi. Matalim ang tingin ni Andrew Cheng, halatang hindi natuwa. Ngunit mabilis siyang hinailan ni Liza. Huwag kang mag-eskandalo. Hindi mo sila pwedeng galawin, bulong nito, kinakabahan. Siya si Christopher Yamashita, ang batang panginoon ng angkan ng Yamashita, pinakamalakas sa karate ng Fuso. Maraming master na ng Chinese martial arts ang binasag ang katawan dahil sa kanya. Huwag kang manghimasok. Naguguluhan si Andrew Cheng. Yamashita. Mas mataas pa ba sila kaysa sa Joe family? Humugat ng malalim na buntong hininga si Liza. Hindi mo naiintindihan. Ang Yamashita clan, ilang beses nang sumalakay dito. Sa huling laban, ang mismong pinuno ng pamilyang Duan, si Richard Duan, pinutol ang mga kamay at paa sa mismong ring. Hanggang ngayon nasa ICU pa rin. At pagkatapos nun, sunod-sunod silang nanalo ng 20 laban-laban sa mga Chinese martial artists. Hindi pa sila natatalo. Kumulo ang dugo ni Liza habang nagsasalaysay. At sinasabi pa ng hayop na yun na dudurugin ang lahat ng guro ng Chinese martial arts hanggang makamit ang 100 panalo, upang ipakita raw sa buong mundo na ang karate ang tunay na numero 1, at ang national martial arts ay basura lang. Ningning ang mata ni Andrew Cheng, malamig ang kanyang anyo. Ang Yamashita clan. Kilala niya. Ang mismong mga taong humadlang noon sa pagtatayo ng Confucius Temple sa Fuji, at may kinalaman pa sa ilang buhay na nasayang sa border. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa tamang panahon. Ngunit sa oras na tatalikod na sana sila, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Christopher Yamashita. Ako si Richard Duan, at hinahamon kita. Napalingon ang lahat. Sa gitna ng maliit na plaza, tumayo ang isang payat at maputlang binata, nakapikit ang kamao at nanginginig sa galit. Sa likuran niya, ang matandang butler ay halos lumuha na sa takot. Master Duan, huwag. Wala kang kaalaman sa martial arts. Mapapahamak ka lang. Ngunit buo na ang loob ng binata. Siya si Richard Duan, bunsong anak ng Duan family, ang lalaking biktima mismo ng kalupitan ng Yamashita. Mahina ang kanyang katawan mula pagkabata, kaya hindi kailanman nakapagsanay. Ngunit ngayong nagtatago ang kanyang mga kapatid, siya lang ang may lakas ng loob na tumindig para ipaghiganti ang kanilang ama. Tahimik ang lahat, at isa-isang bumulong. Si Richard Duan. Yung inutil na anak ng Duan family. Haha. Walang alam sa martial arts, tapos haamon si Yamashita. Nakakahiya. Pinanindigan ni Richard Duan ang hamon. Nangangatog ang kanyang tuhod, ngunit mas matindi ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Hindi ako uurong. Yamashita, lumaban ka. Ngumisi si Christopher, malamig na humagalpak ng tawa. Isang basurang gaya mo. Ikaw ba ang pinakamagaling ng Duan family? Hahaha. Nakakahiya ang national martial arts.
Sa gitna ng pagtatawanan ng karamihan, bigla na lang sumugod si Richard Doan. Para sa aking ama, mamatay ka. Isang suntok mula kay Yamashita. Boom! Lumipad si Richard Doan na parang tinamaan ng kanyan, tumilapo ng ilang metro at bumagsak, duguan, halos mawalan ng malay. Master Doan! Sigaw ng butler, halos masiraan ng loob. Hindi pa nakontento si Yamashita. Mabilis siyang sumugod, naghahanda ng pangalawang suntok, diretso sa dibdib ng binata. Lahat ay natigilan. Ramdam nilang iyon na ang katapusan. Si Richard Doan, mamamatay sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit bago tumama ang suntok. Swoosh! Isang anino ang sumulpot. Mahigpit na hinawakan ni Andrew Cheng ang palso ni Yamashita sa ere. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang pumatay sa sariling lupain ko? Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig, parang alulong ng mabangis na lobo, yumanig sa buong bulwagan. Kabanata 627. Ang tinig ni Andrew Cheng ay malamig at arrogant, ngunit puno ng naglalagablab na galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagyayelong tubig na kayang tumago sa sinuman. Sa paligid, nagulat ang lahat, pawang mga kasapi ng Wushu Association at mga anak ng kilalang pamilya ng martial arts mula sa iba't ibang bansa. Hindi sila makapaniwala sa binatang biglang sumulpot at naglakas loob na hamarang. Anong kalokohan to? Sino ba tong makong na to at naglakas loob pang umatake kay Christopher Yamashita? Hindi ko siya kilala, galing ba siya sa kilalang pamilya? Wala ba siyang alam kung gaano kalakas si Christopher? Buisit, baka kakampi ni Richard Doan, parehong mga hanggal. Nagkatinginan ng mga anak ng pamilyang Chino na nakatayo roon, pati na rin ang mga kasapi ng Wushu Association. Ang ilan ay litong-lito kung sino at saan nagmula ang misteryosong binata. Samantala, ang mga banyagang puwersa ng martial arts, mula sa Fuso, Aikido, Judo, at Sumo, ay nagmamasid lamang na may malamig na tingin. Ang mga miyembro ng pamilyang kilala sa Karate Hibiscus ay abalang nakatitig, halatang gusto nilang panoorin ang magiging laban. At nang makita ang nangyari, nagkaisa sila sa kanilang sigaw. Christopher Yamashita, patayin mo ang baboy na yan. Ipakita mo sa kanila na walang sinabi ang basurang martial arts laban sa Hibiscus Karate. Karate at Judo ang tunay na hari ng lahat ng martial arts. Dumagundong ang tinig ng mga taga-Fuso, nakasuot ng kimono at nagkakaskas ng kanilang mga clogs habang sumisigaw ng buong yabang, tila ba sila ang may-ari ng bundok. Samantala, ang mga master ng Taekwondo at Muay Thai ay nanatili lamang sa gilid, nagmamasid mula sa malayo at ayaw makisangkot. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo ang matandang butler ng pamilya Doan upang suluhin si Richard Doan, na halos duguan at nanginginig. Young master, ayos lang po ba kayo? Tanong nito nang may kaba. Bahagyang umubo ng dugo si Richard, pinunasan ng sulok ng labi, saka tinitigan ng galit si Christopher. Pagkatapos, humarap siya kay Andrew at magalang na yumuko. Salamat, Brad, sa iyong tulong. Ngunit ito ay laban naming mga Doan laban kay Yamashita. Huwag kang madamay sa aming alitan. Alam ni Richard na ang kanilang pamilya ang dapat managot, at hindi pwedeng isang estranghero ang magdala ng pasanin. Subalit bahagyang ngumiti si Andrew, puno ng kumpiyansa, at malamig na nagsabi. Magaling ka. Kung may tagapagmana ang Doan, karapat-dapat na ikaw iyon. Tunay na pinagpala si Romualdo Doan na nagkaroon ng anak na gaya mo. Nagulat ang lahat. Sino itong lalaki at bakit ganyan magsalita, tila mas mataas pa sa lahat. Maging si Richard ay natigilan. Hindi siya nakatiis at nagtanong. Kilala mo ba ang aking ama? Ngumiti si Andrew ng payak, ngunit mapanlikha. May naging ugnayan kami noon. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, umatungal na si Christopher Yamashita. Walang hiya. Sigaw niya, nanginginig sa galit. Ikaw na walang kwenta, naglakas loob kang hadlangan ako. Paparusahan kita hanggang sa mamatay ka sa aking mga kamay. Sa kanyang likuran, ang mga Fuso na nakasuot ng kimono ay nagsisigawan din. Patayin siya. Turuan mo siya, Christopher. Ipakita mong ang karate ang hari ng lahat ng martial arts. Sa sobrang yabang ni Christopher Yamashita, sinipat niya si Andrew mula ulo hanggang paa at malamig na nagtanong. Sino ka ba? Ngunit matalim ang titig ni Andrew, malamig ang boses na parang bakal. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, bakit kayo mga taga-Fuso, naglakas loob na sakta ng tao rito sa aming teritoryo? Hindi nyo ba iginagalang ang kasunduan ng Wushu Association? O baka iniisip nyo na bulag kami at mananahimik lang? Bawat katagang binigkas ni Andrew ay parang matalim na espada. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng kilabot sa lahat ng nakarinig. Alam niya, matagal nang may balak ang mga taga-Fuso na supulan ang pambansang sining, at gagamitin pa ang Wushu Association para sakupin ang mundo ng martial arts. Hahaha.
Tawa ni Christopher, puno ng pang-aalipusta. Sinasabi mong national art. Huwag mo akong patawanin, bata. Marihing tumingin si Andrew, saka dumagundong ang kanyang tinig. Malaki ang mundo. Maraming sangatan nyo ang martial arts. Ngunit tandaan ninyo, ang pambansang sining ng aming bayan ang ugat at banal na pinagmulan ng lahat ng martial arts. Kabilang na ang karate na ipinagmamalaki ninyong mga taga-bundok, mula rin yan sa aming bansa. Ngayon, pinapahiya nyo ang aming mga tao, inaapi ang aming mga sining, at kayo pa ang may ganang ipagyabang. Hindi ba't kayo mismo ang lumalapastangan sa inyong mga ninuno at guro? Umalangaw-ngaw ang tinig ni Andrew sa buong bulubundukin. Napamulagat ang lahat, lalo na ang mga nakakaunawa ng kasaysayan ng martial arts. Tama siya. Sigaw ng isang veterano. Ang Fuso Martial Arts ay nagugat sa ating pambansang sining. Mga ganid. Mga hanggal na mga ngarap na mangibabaw. Hindi dapat apihin ang ating bayan. Mag-sorry kayo, mga Yamashita. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May mga nanatiling malamig at walang pakialam. Ang yabang ng lalaking to, hindi ba't lalo niyang pinapalala ang alitan ng dalawang bansa? Sa tingin ko, hindi siya makakalabas ng buhay dito. Tama. Hindi na kasing lakas ng dati ang national arts. Ang Fuso ang nangingibabaw ngayon. Nahati ang kampo, ang ilan ay pumalakpak para kay Andrew, ngunit mas marami ang nanatiling nagmamasid. At doon, tuluyang nagliyab si Christopher Yamashita. Sumabog ang kanyang galit, saka sumugod ng buong puwersa, sunod-sunod ang kanyang mababangas na kamao. Ngunit mabilis si Andrew. Parang anino ang kanyang katawan, nakaiwas ng ilang ulit na halos himutok na ang mga nanunood. Hindi biro ang lakas ng Yamashita, bulong ng ilan. Ngumisi si Christopher, nanginginig ang mga kamao. Basura. Ipapaunawa ko sa iyo, ang tanging tunay na hari ng martial arts ay ang karate ng Fuso. Sunod ay isang mabangis na teknik ang kanyang pinakawalan, ngunit sa isang iglap, pinawil lang iyon ni Andrew, madali, parang wala lang. Nagulat ang lahat. Imposible. Paano niya nakatabla si Yamashita? Anong klaseng martial art yun? Anong disiplina ito? Hanggang sa may isa na sumigaw mula sa likod ng mga tao. Alam ko. Hindi yan ordinaryong pambansang sining, yan ay, ang Royal Combat Technique ni General Manuel Chu. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Maging ang mga hindi makapaniwala ay napilitan ding tumingin kay Andrew. Royal Combat Technique. Kung ganoon, hindi ba't ang binatang ito ay mula rin sa isang makapangyarihang angkan? Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Si Christopher Yamashita, ang kinatatakutang halimaw ng karate, ay tinamaan ng isang mabagsik na sipa sa dibdib mula kay Andrew. Napasuray siya, umatras ng 3 hakbang bago tuluyang nakatayo muli. Nagkagulo ang lahat. At sa sandaling iyon, ang mga anak ng pambansang martial arts ay napanganga, parang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang banyaga man o hindi, ngayon, si Andrew Cheng ang nagbigay ng liwanag at dangal sa kanilang sining. Kabanata 628. Ganito ba siya kalakas? Sa isang iglap na itulak pa atras ni Andrew Cheng si Christopher Yamashita, ang alamat ng karate mula Fusang. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw na parang kidlat. Nakakatakot ang lakas niya. Si Lizette Joe, na hindi makapaniwala sa nasaksihan, ay napahawak sa dibdib, ang mga mata ay nagliliwanag ng pagkagulat. Itinatago ba niya ang tunay na kakayahan niya? Ito ba ang dahilan kung bakit siya inimbitahan mismo ni Lolo? Christopher Yamashita. Patayin mo siya. Ipagtanggol mo ang karatedo. Sigawan ng mga taga-Fusang, parang mga hayop na binuhusan ng dugo ng manok. Hindi nila inasahan na may makakaharap na kasing lakas ni Yamashita, at higit pa rito, napaatras siya. Sa paanan ng bundok, mariing huminga si Christopher Yamashita. Pinahid niya ang bakas ng paa sa dibdib at tinitigan ng mariin si Andrew, galit na galit. Malakas ka. Sino ka ba talaga? Sa ngalan ng karatedo, hinahamon kita, pati ang guro mo sa likuran mo. Isa-isa ko kayong babagsakan. Isang nakapangangilabot na hamon. Lahat ng naroon ay napaigik at napasinghap. Alam nila ang reputasyon ni Christopher Yamashita. Siya ang mandirigmang humamon sa mahigit 20 pambato ng China. Walang talo. Walang awa. At ngayon, si Andrew Cheng ang itinuturing niyang hagdan para sa karangalan ng karatedo. Ngunit ikinagulat ng lahat ang sagot ni Andrew. Hahamonin mo ang mga nasa likod ko. Pasensya ka na. Wala ka pang sapat na lakas. Sa malayong kagubatan ng Nanling, sa ilalim ng bituin ng Yelang, nakatayo ang isang lalaking parang haligi ng bakal, General Manuel Chu. Suot ang unipormeng berde, may tabak sa baywang, at mga matang matalim na tila kayang sumilip sa kalawakan.
Sa kanyang paligid, nakatago ang 4 na anino, mga Dragon Warriors, mga bantay na ang bawat hininga ay may halimuyak ng kamatayan. Tumindig ang general, at bumulong sa hangin. Andrew. Apo ng Cheng. 4 na taon kang nawala. Ano na kaya ang ginagawa mo ngayon? Lumapit ang isa sa mga bantay, may dalang ulat. Supremo, nagkakagulo sa Shanghai. Ang apo ng Cheng na si Andrew Cheng ay nakabangga si Christopher Yamashita ng Fusang. Kumislap ang malamig na mga mata ng general. Fusang. Yamashita. Noon pa man ay may anino na kayo sa aming lupa. Pinatawad ko alang-alang sa kapayapaan. Pero ngayong muli ninyong tinatapakan ang dangal ng Guoshu, hindi ko hahayaang mabura ang ating pangalan. Ipadala ang 8 mandirigma. Maglakbay pabalik sa Hilaga, tulungan si Andrew Cheng. At iparating sa Fusang kung muling tatawid sila sa ating hangganan, mismong ako ang pupunta roon at dudurugin ko sila. Yes, Supremo. Balik sa Dragon Hall. Sa gitna ng naglalagablab na tensyon, nagsalita si Lizeth Joe. Christopher Yamashita. Huwag mong kalimutan, nasa Shanghai Dragon Hall ka. Hindi ito pugad ng karatedo. Nagtaas ng kilay si Yamashita at tinitigan si Lizeth. Ikaw. Sino ka? Mabilis na sumingit ang isang babaeng nakakimono. Christopher, siya ang apo sa tuhod ni Edmund Joe, si Lizeth Joe. Hindi basta-basta pwedeng galawin. Saglit na nanlaki ang mata ni Yamashita. Ngunit kasunod nito'y ngumisi, halatang may interes. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Andrew at hinaila si Lizeth palikod. Nagbabagang mga mata, malamig na tinig. Kung kamatayan ang hinahanap mo, ibibigay ko. Biglang sumiklab ang eksena. Boom! Nagpalitan ng kamao si Andrew at si Yamashita. Ang mga tunog ng santukan ay tila kulog na gumuguhit sa hangin. Napakalakas ng karatedo niya. Bulalas ng isa. Pero tingnan ninyo. Nakakasabay si Andrew Cheng. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Sa gilid, nanlilisik ang mga mata ni Richard Duan, may halong inggit at paghanga. Kung magiging kasing lakas ako ni Andrew, may paghihiganti ko ang ama ko. At maipagmamalaki ako ng Guoshu. Boom! Isang malakas na suntok mula kay Andrew ang damapo sa panga ni Christopher. Tumilapon ito, gamulong sa lupa. Bago pa siya makabangon, isang kamaong naglalagablab ang muling bumulusok sa mukha niya. Ang Guoshu kailanman ay hindi alipin. Hindi kami mga may sakit. Boom! Damanak ang dugo mula sa ilong ni Christopher. Ang mga taga-Fusang ay nagsitakbo, agad na bumuo ng bilog, sabay-sabay na sumugod, handa nang magpamalas ng karate. Ngunit tinitigan lamang sila ni Andrew, malamig, mapanlate, ang labi may mapait na ngisi. Ito ba ang yabang ng lahi ninyo? Kung ganito lang, sayang ang pangalan ni Yamashita. Mga tauhan. Patayin niyo siya. Sigaw ni Yamashita. Kasabay nito, rumagasa ang 7 o 8 kabataang karatista papunta kay Andrew. Magtatapon na sana si Lizeth para tumulong ng bigla. Christopher Yamashita. Nagwawala ka sa Dragon Hall. Akala mo ba'y walang tao sa bansang ito? Isang tinig na parang kulog ang umalangaw-ngaw mula sa likod. Kabanata 629. Nang lingunin ng lahat ang pasukan ng bulwagan, biglang nagsidatingan ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na uniporming militar. Sa dibdib ng kanilang uniforme, nakabalandra ang isang gintong dragon na tila gumagapang at handang sumalakay. Mga tao mula sa Dragon Hall. Sa unahan, naglalakad ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Malapad ang balikat, matikas ang tindig, at malamig ang mga mata na tila tumatago sa kaluluwa ng kanyang titigan. Ang kanyang presensya ay nag-uumapo sa bigat at kapangyarihan. Si Rodolfo yan. Ang pinuno ng Dragon Hall. Isa ring iginagalang na eksperto ng National Skills Association. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, may mahigit 200 disipulo ang Dragon Hall, ang pinakamalaking martial arts hall sa buong Shanghai. At higit sa lahat, siya ang itinalagang tagapangasiwa ng World Martial Arts Exchange ngayong taon. Si Rodolfo yan ay kilala sa buong bansa, hinangaan sa maraming pandaigdigang laban, at isa pa sa mga pinagpipilian na susunod na mamumuno sa National Academy of Martial Arts. Ibig sabihin, hindi lamang lakas at kakayahan ang mayroon siya, pati ang kanyang integridad at dangal ay walang bahid. Kaya ngayong humarap siya, kasama ang mga piling disipulo, malamig ang tingin na nakatuon kay Christopher Yamashita. Christopher Yamashita. Sigaw niya, boses na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Napakayabang mo. May lakas ka mang ipagsigawan na basura ang sining ng aming bansa, huwag mong isipin na dahil nanalo ka ng ilang palaro ay kaya mo nang tapak-tapakan ang aming dangal. Tandaan mo ito, ang sining ng China ay hindi kailanman haharap sa mga banyagang tulad ng karate, judo, o aikido bilang mas mababa.
Umalangaw-ngaw ang tinig ni Rodolfo yan, punong-puno ng galit at karangalan. Tahimik ang lahat. Ramdam ng lahat ang kanyang awtoridad, hari ang tindig, nakamamatay ang aura. Ngunit biglang ngumisi si Christopher Yamashita. May paghamak sa kanyang mga mata nang sumagot siya. Rodolfo, kung ikaw ang pinuno ng Dragon Hall, kung ganoon, ako mismo, si Christopher Yamashita, ang haamon sa iyo at sa buong Dragon Hall. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Lahat ay napatigil. Baliw ba siya? Ang lakas ng loob niya para hamanin si Rodolfo yan ang harapan. Hindi pa nakakahuma ang lahat ng biglang sumugod mula sa pasukan ang mga kasamahan ni Christopher, mga lalaking nakasuot ng tradisyonal na kimono, galit na galit at sumisigaw ng hamon. Subukan niyo ang bangis ng aming karate. Mga hampas lupa. Basura ang Chinese martial arts. Ang karate ang tunay na ortodokso. Sagutan ng sigaw at hamon. Nag-init ang dugo ng mga disipulo ng Dragon Hall. Kalokohan. Ang karate ay isang hangkag na landas, samantalang ang sining namin ang tunay na ugat at ortodokso. Mga taga Yamashita, sobra na kayo. Handa kaming pumutol ng mga ngipin ninyo ngayong gabi. Halos sumabog ang eksena. Ang mga mata ni Rodolfo yan ay nanlalamig sa galit, titig na nakatuon kay Christopher. Sige. Sigaw niya. Ang Dragon Hall tatanggapin ang hamon ninyo. Sa gabing ito, sa ibabaw ng entablado, maglalaban tayo. Nag-igting ang hininga ng lahat, isang laban na magpapasya kung sino ang tunay na nangingibabaw. Ngunit may dinugtong si Rodolfo yan, puno ng tiwala sa sarili. Upang walang makapagsabi na ako'y nangingibabaw gamit ang aking kataasan, hindi ako mismo ang lalaban. Sa halip, 3 alagad ko ang ihaharap laban sa inyo. Sa mga disipulo niya, lumapit ang isang matikas at matangkad na binata. Yumuko ito ng magalang at nagpakilala. Warren Xiong. Subalit tumawa lamang ng malamig si Christopher Yamashita. Hindi kita kailangan. Ang gusto ko lang, ang mismong pinuno ninyo, si Rodolfo yan. Walang galang. Sigaw ni Warren. At agad siyang sumugod ng suntok. Ngunit sinalubong din ni Christopher ang kanyang kamao. Boom! Nagtagpo ang mga kamao. Lumayo si Warren ng 2 hakbang, halatang pinigil ang kanyang lakas. Ngunit sa isang iglap, ginamit ni Christopher ang pagkakataon. Mabilis, mabangis, walang awa, isang suntok diretso sa leeg ni Warren. Pa! Nabulunan ito, sumirit ang dugo mula sa bibig at bumagsak sa sahig, habol hininga, halos mawala ng malay. Kuya Warren! Sigaw ng mga disipulo ng Dragon Hall, nag-alab ang galit. Ngunit si Christopher Yamashita ay ngumisi lamang, malamig ang tinig. Ako'y naging maawain pa. Buhay pa siya, pero habang buhay na siyang pipi. Ganyan ba ang ipinagmamalaking lakas ng Dragon Hall? Kung ganyan lang, mas mabuti pang sumayaw na lang kayo sa bahay. He is. Napasinghap ang lahat, nanlaki ang mga mata. Napakawalang galang. Napakabangis. Agad ipinadala ni Rodolfo yan si Warren sa ospital, ngunit ang kanyang mga kamao'y nanginginig na sa galit. Sige. Ako mismo, si Rodolfo yan, ang tatanggap ng hamon mo, Christopher Yamashita. Umalangaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Ngayon ay sigurado, isang sagupaan ng 2 haligi ng sining ang mangyayari ngayong gabi. Ngunit bago tuluyang makaalis si Christopher, isang malamig na tinig ang palm unit sa katahimikan. Nanakit ka na, at gusto mong basta na lang makalakad palayo. Sabay lingon ng lahat, at nakita nila si Andrew Cheng. Nakatayo, malamig ang mukha, nagliliyab ang mga mata. Parang biglang naalala ng lahat, kanina pa siya naroroon, ngunit natabunan ng presensya ni Rodolfo yan. Ngayon, isang salita lang niya ang nagpatigil sa lahat. Nag-alala si Rodolfo yan at agad siyang pinigilan. Brother, ito ay usapin ng Dragon Hall. Huwag ka nang makisali. Ngunit umusad si Andrew Cheng, diretso ang titig kay Christopher. Hindi lang ito laban ng Dragon Hall. Ito'y pananakit sa ating mga tao, at pagyurak sa dangal ng ating bayan. At ako, hindi ko hahayaang makaalpas ng ganito ang isang maliit na pamilya ng Fusang na nang-ahas mamahiya sa sariling lupain namin. Umingay ang paligid. Halos hindi makapaniwala ang lahat, mas matapang pa siya kaysa kay Rodolfo yan. Hawak ni Lizette Joe ang kanyang braso, nanginginig ang tinig. Andrew, huwag kang magpadalos-dalos, baka mapahamak ka. Ngunit marahas niyang inalog ang kanyang braso, ang boses ay umalangaw-ngaw. Anong gagawin ko? Simple lang. Itinutok niya ang malamig na titig kay Christopher Yamashita. Gusto ko siyang lumuhod, at humingi ng tawad. Kabanata 630. Gulat na gulat ang lahat ng nakamasid, nanginginig ang mga labi, nanlalaki ang mga mata. Anong kaiabangan ito? Pinasasabi ng lalaking ito na dapat lumuhod at humingi ng tawad ang mga taga Yamashita. Hindi ba niya alam?
Sa kasalukuyan, ang mga Yamashita ang may hawak ng kapangyarihan sa buong fusang martial arts. Isa pa, si Christopher Yamashita ay isa sa mga kandidato bilang susunod na direktor ng World Wushu Association. Kung magsusori si Yamashita, para na ring buong pambansang martial arts ng fusang ang pinagsisihan mo. Imposible. Lubhang kay abangang wala sa lugar. Kahit si Rodolfo yan ay natigilan sa tono at tapang ni Andrew Cheng. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya mapigil ang humanga. Matapang. Buo ang loob. Kung maaari lang, nais niya sanang gawing alagad si Andrew Cheng. Pero kung malalaman ito ni Andrew Cheng, baka matawa lang siya at umiwas. Siya ngang tinanggihan ng mismong si Edmund Joe at ang ipinamanang tsigang ng pamilya Joe, paano pa si Rodolfo yan. Ngunit sa sandaling ito, wala nang oras sa mga ganoong iniisip. Delikado na ang sitwasyon. Nagngangalit ang mukha ni Christopher Yamashita, nanginginig ang labi, at mariing tinuro si Andrew Cheng. Bastos. Mayabang. Ako mismo ang dudurog sayo. Babulhiin ko ang mga buto mo, at ipapakita ko sa lahat kung paano tinatapakan ng fusang karate ang pinagmamalaki mong national art. Sa sigaw niyang iyon, sabay-sabay ding yumangay ang mga mandirigmang hibiscus sa likuran niya. Karate ang tunay na ortodokso. Ang tinatawag niyong national art ay pawang panloloko lamang. Humingi kayo ng tawad sa Yamashita. Kung hindi, mamamatay ang Dragon Hall sa ilalim ng aming mga samurai. Magpakumbaba ka, lalo na ikaw, arroganting dayuhan, at dapat kang lapain ng espada. Nag-alab ang hangin. Ang sigawan ay parang kulog na dumadagandong sa buong bulwagan. Mabilis namang lumabas ang mga disipulo ng Dragon Hall, nagtipon at nakahanda. Dalawang pwersang tila dalawang bagyong magtatagpo, isang sagupaan na nagbabadya ng kapahamakan. Sa gitna ng nagbabadyang gulo, nakatayo si Richard Duan, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao, hindi maalis ang tingin sa likod ni Andrew Cheng. Sa sandaling iyon, si Andrew Cheng ang naging idolo niya, isang taong nag-iisa ngunit humaharap sa libo. Paghingi ng tawad. Huwag kami. Mga hibiscus, lumayas kayo sa aming lupain. Ang aming national art ang tunay na ortodokso, ang inyong fusang ay hango lamang sa aming mga ninuno. Nag-uumigting ang sigawan, tila anumang saglit ay puputok ang digmaan. Lumapit si Rodolfo yan kay Andrew Cheng at mahina ngunit may bigat ang tinig. Hindi ka ba natatakot na magdulot ka ng malalang gulo? Ngumiti si Andrew Cheng, malamig ngunit tiyak. Anong gulo? Nasa Dragon Hall tayo, ito'y teritoryo ng ating national art. Ano bang magagawa ng maliit na grupong fusang? Kung may gustong magpasabog ng kaguluhan, tayo na mismo ang magpapailaw sa mitya ng baril na ito. Nanlamig si Rodolfo yan. Matalino. Masinop. Nakikita niya ang likod ng bawat bitag. Hindi basta bata ang kaharap niya. Anong pangalan ng binata? Tanong ni Rodolfo yan. Bago pa man makasagot si Andrew, sumingit si Lizette Joe, halatang iritado. Siya si Andrew Cheng, si Master Joe ang lolo ko ang nagdala sa kanya. Napatigil si Rodolfo yan. Si Master Joe mismo ang nagdala sa kanya. Mas lalong lumalim ang kanyang pagtataka. Sino nga ba talaga ang binatang ito? Ngunit bago pa man lumubha ang pagtatalo, may isa pang grupo ng mga mandirigmang hibiscus ang dumating. Lahat ay napatingin, at lahat ay napanganga. Dumating na, malamig na bulong ni Rodolfo yan. Handa na ako, sagot ni Andrew Cheng, mariing nakatitig. Ang dumating ay isang lalaking nasa kalagitnaang edad, matikas ang lakad na parang naglalakad na dragon, may suot na itim na plum na kimono, at ang mga matay matalim gaya ng lawin. Siya si Ricardo Yamashita. Ama ni Christopher. Patriarka ng buong Yamashita clan. Siya ang taong nag-isang kamay upang pag-isahin ang buong karate ng fusang, at tinaguri ang pinakadakilang maestro ng kanilang panahon. Papa. Mabilis na yumuko si Christopher. Nilapastangan nila ang ating karate. Hinahamon nila ang karangalan ng ating lahi. Nagngit-ngit ang Dragon Hall disciples. Sinungaling. Ikaw ang nanakit ng walang awa, Christopher. Walang hiya ka. Ngunit ngumisi lang si Christopher, puno ng pang-OM. Mga taunan. Kung hindi kayo kontento, lumaban kayo. Hamanin niyo ako, Christopher Yamashita. Sumabog ang galit ng Dragon Hall. Ako ang lalaban. Isasakripisyo ko ang lahat, basta't maduraj ka. Ngunit mariing sigaw ni Rodolfo yan. Tama na. Bumalik kayong lahat. Tahimik na umatras ang mga disipulo, nakatindig sa likod niya. Ngunit malamig ang tinig ni Rodolfo nang kanyang hinarap si Ricardo Yamashita. Ricardo Yamashita, ang laban ay para lamang sa pagsubok ng kakayahan, hindi sa pagpatay. Ang anak mo'y lumabag sa alituntunin ng martial arts community. Ngayon, kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag, hindi kayo makakalabas ng Dragon Hall na ito nang walang kapalit.
Ngumiti ng malamig si Ricardo Yamashita, nagsalita sa perpektong Mandarin. Rodolfo yan, huwag mong ipataw ang mga patakaran ng inyong national art sa amin. Sa Fusang, ang laban ay hanggang kamatayan. Dapat magpasalamat ka na lamang na biniyayaan ng awa ng anak ko ang inyong disipulo, kung hindi, matagal na siyang bangkay ngayon. Kulog ang naging reaksyon ng lahat. Direktang sinusuway ni Ricardo Yamashita ang Dragon Hall. Nanginginig sa galit si Rodolfo yan. Ricardo Yamashita, ito ay teritoryo ng national art. Wala kayong karapatang diktahan ang aming bulwagan. Kung ipagpipilitan ninyo. Bigla siyang napatigil. Sabay-sabay na nagdilim ang mga ilaw ng bulwagan. Isang nakakakilabot na presensya ang pumuno sa paligid. Lahat ay napalingon. At sa madilim na pasilyo, isang anino ang dahan-daang lumalapit. Nakabalot sa itim na kasuotan, at ang auray higit pa kay Ricardo Yamashita at Rodolfo yan na pinagsama. Tumigil ang lahat ng ingay. Maging si Andrew Cheng ay nakaramdam ng bigat na hindi niya naramdaman kailanman. Sino? Ang nilalang na iyon. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.